ko nga, maganda dahil may oversight. Ayan, dinaan sa Kongreso para kontrolin ang mga negosyante para magsamantala dito sa presyo ng mga bilihin or yun nga, suspendihin ang taxes dyan sa fuel na yan. Isang malaking dramatization 101 yan mga kababayan. Dahil more than that, ang gusto nilang kontrolin talaga ang kalayaan natin magsalita, kalayaan natin magmura sa mga putang inang mga kawatan. Kaya gusto niya, more than that, emergency powers through Congress, ang gusto niya, emergency powers through self-co data, na kunyari nga, mayroong gustong magpatumbas sa gobyerno, pero ang nagpapatumbas sila mismo, dahil addict, di ba, addictus, kawatan, ang pulboron, kasabwat sila, di ba? Ay mga palangga, buhay na naman ang alindog ng lola ninyo, nagbabalik. Ayan, medyo late ang ating vlog, but alam niyo naman sa ating channel ay wala tayong fixed na oras. Kaya naman, kung kailan lang tayo available at ayun na nga, busy-busy ang ating buhay sa kaka-reels. Alright, so sino ang mastermind? Self-co-data ni Bangag. Para saan? Okay, para ba ito sa emergency powers para lalo tayong supilin, sikilin, sikilin ang ating mamamayang Pilipino. Alright, Katubi na nagmamaganda. Ayan, si Ceres Cabrera. Alright, si Gamora. Si Felicity and si Lolita. Okay, tuloy-tuloy ang ating mga eksenang kumakabog-kabog. So, nagising na ba ang lahat sa bunganga ni... Nagising na ba o matutulog pa lang kayo? Anyway, so syempre ang boses natin kung hindi panggising ay pangtulog. Okay, pampatulog, parang lullaby, sabi nga ni Spokeshari. Ayan si Hazel Corpus. Kumusta kayo lahat? So mga palangga, naglabas ang Pulse Asia Survey 2 days ago. Okay, na kung saan nilampaso ni Inday Sara si Bangag. Ilaga naman nilalampaso yung putang ng Bangag na yan. Okay, so President Bangag Jr., ang approval ratings niya is 36%. Sa ganitong klaseng approval rating, dapat itong hayop na ito, bumababa na ito. But syempre, hindi niya gagawin yan. Diba? Kapit toko. Okay? Kapit toko, kahit na isinusukan na siya ng taong bayan. So ang kanyang compare kay Inday Sara is 55%. Alright? Talagang ang trust rating ni Inday is big trust, 54%. Si Bangag, laling kulelat ang bangag or addictus. So ngayon mga kababayan, ito yung mga dahilan kung bakit, okay, sino nga ba ang mastermind? Dahil I think the other day, ay na-alarma sila dyan sa Malacanang, talagang nag-heavy, nag-order sila ng mga bagong razors, okay? Ng mga bagong razors para panggurgur sa mga rallyista, just in case na mag-alsa balutan ang taong bayan. Yes, sabi ni Hazel Corpus, Bangag, okay, deserves to be impeached. Public distrust him. Sabi naman, ni Susan Bartolome Wagar na nagmamaganda. Ayan, magandang umaga sa iyo palangka. Davao del Sur, gising na gising si Bruen Bailo. Okay. At si palangga Jessica Cantor. Si Jasmine, na matagal ko nang pinakamamahal. Alright. From UK. Okay, from UK. Jasmine, nasa UK ka na? Di ba from Singapore ka dati? Wow, kita mo ha? Jasmine, di ba? Di ba nasa Singapore ka dati? Di ba naalala ko kayo? Yung mga nagmamaganda dyan. Yes, takot na takot si Bangag na ma-kudeta. Pero sa totoo lang, ang nag-kudeta ang sarili niya. Kasi parang self ko, sabi nga ni, may post, I believe, si, si Attorney Baligod at marami pang iba. Ito ay pinagsamang resulta ng mga whistleblowers, lahat ng ating mga 18 Marines and soldiers. Kasi nga, sobra talaga yung pasabog na, na inilabas nila. Although sabi ko nga,
yung mga in-expose nila, ina-expose na natin yan. So nakita nyo naman yung pattern kung bakit gagawin ng mga bangag na ito na kunwari mayroong nagpa-plot na i-destabilize ang gobyerno ni Bangag, pero ang totoo, siya mismo ang nagde-destabilize o na nagde-destabilisa sa gobyerno natin. Okay? Sa gobyerno ninyo. Bakit kamo? Yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, yan ay destabilisasyon. Yung panggigipit sa kalayaan ninyo para magpahayag, yung panggigipit sa mga politiko, sa mga vloggers, o common, ordinaryong tao na nagsasalita laban sa bangag, yan ay what? Yan ay senyales, mga kababayan, na kinukontrol tayo kasi gusto nga nila tayo patahimikin kaya itong mga dramatization 101 nila na kunyari, mag-order tayo ng maraming razors para yung mga relayista matakot. Diba? Senyales ito na tinatakot talaga nilang taong bayan na oras na kayo ay mag-alsabalutan at maninindigan, pag pumunta kayo dyan sa Mindiola, masusugatan kayo. Tignan nyo, nakita nyo yung purpose ng gobyerno ni Bangag? Para sugatan kayo, para gurgurin kayo, sakali kayo ay manindigan. Hindi naman magkakaroon ng pag-aalsa ang taong bayan, hindi naman magagalit ang taong bayan, hindi naman magpoprotesta ang taong bayan kung maganda ang sitwasyon ninyo. Okay? Meaning, kayo ay nakakakain ng 3 times a day, meron kayong pang-aral sa mga anak ninyo, meron kayong pang-healthcare, at nakakapagbakabakasyon pa kayo ng kunti, mga palangga, kahit dyan lang sa ating bayan. Pero dahil hindi nga ginagawa ni Bangag, inuubos niya ang pera ng hayop na yan, yung kanilang mga kasabwat, yan, si Lacson, si Soto, si De Lima, si Trillanes, lahat ng mga hayop na yan, mga tongresista na nandyan na nanggigipit kay Sara Duterte dahil sila ay nakatanggap ng mga mali-maleta, yung mga hayop na yan. So ito ngayon na dramatization 101 ni Bangag. Dahil ang dami talaga nagsasalita. Sa social media, ginugurgur tayo, di ba? So ang gusto nilang mangyari, kunwari, ay mayroong planong pagpapabagsak sa kay Bangag. Pero ang totoo, siya mismo ang nagpapabagsak sa kasarili niya dahil sa kanyang kapalpakan, sa kanyang kasinghutan, na tumutulo na yung sipo niya, kulang na yung luga niya, yung dugo niya, mag-explode lahat sa tenga niya, sa lahat sa lahat ng opening sa katawan niya dahil sa pagiging addictus niya. Reason ito, alam mo, ito yung ginagawa nilang self-co data, okay? Self-co para i-justify na kunyari may nagdidestabilisa ng gobyerno para humingi siya ng emergency powers. Although, yung balita dyan, okay, magkaiba kasi emergency powers yun eh. Asa na yun? Excuse me. Okay. Dito sa, dyan sa Kongreso, o sa bahay ng mga magnanakaw, ang sabi dito, okay, 2 hours ago, government must be able to act quickly to stabilize pump price, okay? Yung pagtaas ng crudo o ng fuel. Sabi dito, basahin natin. Okay? Magbibigay ang House Bill, magbibigay ang House Bill 8418 at 8469 kay Bangag ng stronger at more flexible tools sa pagpoprotekta sa mga Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng produkto, sabi ng kanyang asong si Boje D, House Speaker Boje D. So, pinasa nila itong pagbibigay ng emergency powers kay Bangag para daw ma-control ng gobyerno yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Dahil concerned daw si Bangag Julul. Kung concerned si Bangag, in the first place, pag upo niya, hindi sila nagnakaw, hindi sila nag-hoard, hindi sila nagnakaw ng mga mali-maleta, na bawat ahensya ng gobyerno, pinagnanakawan nila yung kanilang lahat, illegal logging, lahat na lang ng illegal ay ginawa nila. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ang sabi dito, kasunod ito sa pag-aproba ng Kamara sa 2 panukala, na nalayong bigyang otoridad ang Pangulo na Bangag na pansamantalang suspindihin at tapyasin ang fuel excise tax
at suspindihin ang mandatory biofuel blending sa ilalim ng Biofuel Acts. Alam mo kung tutuusin, maganda sana na talagang i-suspend yung excise tax na yan para sa mga malalaking negosyante. Pero eto, mga kababayan, maganda lang siyang basahin. Pero hindi ito i-apply ni Bangag. Kasi kasabwat nga niya yung mga negosyante. Kasabwat nga niya yung mga greedy na yan, ninanakaw nga nila yung pera ng bayan. Tapos through this emergency power chuchu na ito, na layunin na isuspindi ang excise tax para sa kaalwanan ng taong bayan. So, ito isang kadyotahan. Sabi ko nga, mga palangga, okay, ang ginawa ng Bangag, una pa lang, pag-upo pa lang niya ay pagnanakaw. Okay? Ang sabi dito, ano nagsabi dito? Sabi ng Speaker of the House, ni si Boji din, na asong ulol din nila, the goals of these twin measures is to protect the purchasing power of every Filipino household and ensure the stability of our economy, by giving the President Bangag these tools, we are strengthening government's ability to keep fuel, Isang malaking kasinungalingan, isang malaking kadyotahan. Sabi ko nga, maganda dahil may oversight, ayan, dinaan sa Kongreso para kontrolin ang mga negosyante, para magsamantala dito sa presyo ng mga bilihin or yun nga, suspendihin ang taxes dyan sa fuel na yan. Isang malaking dramatization 101 yan, mga kababayan. Dahil more than that, ang gusto nilang kontrolin talaga ang kalayaan natin magsalita, kalayaan natin magmura sa mga putang inang mga kawatan. Kaya gusto niya, more than that, emergency powers through Congress, ang gusto niya, emergency powers through self-co data, na kunyari nga, mayroong gustong magpatumba sa gobyerno, pero ang nagpapatumba sila mismo, dahil addict, di ba, addictus, kawatan, ang pulboron, kasabwat sila, di ba? Kumusta na yung alitag-tag? Sige na? Kumusta na yung mga malalaking sindikato? Wala kontrolin. Yung mga malalaking negosyante, kasabwat din ni Bangag. So yung mga kadyotang emergency powers na approved din sa Congress na yan, mga palangga, sabi ko nga, maganda yan kung ipapatupad sa tama, kung gagawin dahil concerned siya sa mamamayang Pilipino. Kaso hindi nga siya concerned. Pinagnakawan ka kayo ng hayop na yan. Sabi ko nga, 206 bones. Ni Bangag, nabulok-bulok na, nabutas-butas na, pati utak niya. Dahil sa kasisinghot, ang nagbuo ng bones ni Bangag ay taong bayan. Dahil ang ninanakaw niya, ang sinisinghot niya, ang nilalaklak nilang alak ay galing sa pera ng bayan. Kaya ang ginagawa ngayon, kunwari, heavy tayo, mag-order tayo ng mga razor. Kasi mayroon nakaamba, may na-intercept kami na ganito, na ganyan. Pero ang totoo, para lalo silang magkaroon ng powers para patahimikin ang mga supporter ni Inday Sara, ang mga Pilipinong nag-aal sa balutan dahil sukang-suka na sa Bangag administration. Dahil magkakasabwat na nga lahat ngayon ang mga kawatan, ang mga dilawang kaing suka, ang mga NPA, ang mga rebelde, ang mga support na katulad ni Trillanes na mali-maleta ang natanggap ayon sa ating Marines and soldiers dyan. Ito yung reason kaya gusto ni Bangag na magkaroon ng emergency powers, more than that, from Congress. Yung emergency powers para sikilin kayo. Kaya ito yun, yung kunwari may nagpaplano sa kanila na pababagsakin sila. And another thing, nakita nila yung Pulse Asia survey, nabagsak si Bangag. Di ba? Noong mga nakaraan, nag-negative pa nga. Ito the lowest level. Okay? So ngayon, bagsak pa rin. So ito ay patunay na mga palangga, yung kanilang mga galawan, okay? Para ikaw, ako, pwede nilang sikilin, pwede nilang arestuhin pag nagdadakda ka. Kasi nga, parang martial law na, undeclared martial law lang. Pinatatahimik na nga, di ba? Yung mga media ngayon, bakit sinasabi nating tahimik sila? Kasi nakatanggap sila ng mali-maleta. So, ang palalabasin nila, tayo ang destabilizers. Palalabasin nila ang mga supporter ni Sara Duterte, palalabasin nila ang mga Pilipino na nag-aaklas, nag-aal sa balutan, dahil dito sa kahayupan ng mga Bangag, tayo yung nanggugulo. Pero kung tutuusin, sila ang nanggugulo,
Sila ang nagnanakaw dahil in-expose sila ang mastermind. Si Bangag ang mastermind ditong self ko na ito. Na kunyari, sige, may na-intercept tayo, pero guluhin natin ang mamamayang Pilipino para ma-justify natin na mag-declare tayo ng o bigyan ako ng emergency powers to control the what? Ang emergency power na gusto ni Bangag to control the budget. Para gusto nila, kunyari, may control para daw ang presidente ay may control para sa pondo ng bayan para mailaan sa mga mamamayang kaluluoy. Ito'y lahat kadyotahan. Nakita nyo naman na kontrolado na nga nila, mali-maleta na ang expose ni Zaldico na dating chairman of appropriation, nakaalyado nila, pero dahil sinikil din nila, binaboy din nila, ayun, nagsalita. And ito ang ating mga soldiers na mga dating staff or bodyguard ni o security personnel ni Zaldico. Yan ang gusto nila gawin nilang what? Sisindakin kayo mga palangga. So parang masyado na. Ito yung drama nito. Nakita nyo ba? Kaya sabi ko nga, kayong mga mamamayan, kung hindi kayo kikilos, kayong may mga balls, yung mga PNP, AFP, mga duwag, mga putang ina, mga duwag. Ang nakikinabang lang, andyan yung mga PNP chief, di ba? Andyan si Browner, okay, na lumalamas ng susubels, okay? Di ba? Pasakay-sakay kunyari, di ba? Doon sa sports car ng isang susubels para mag-drive, chuchu-chuchu. So dyan, mga kababayan, yan ang mga leader ninyo, kung hindi mahilig sa bilat, sa boto, sa buli, sa susubels. Ganyan kalaswa ang inyong gobyernong Bangag. Gustong kontrolin, you know, gusto kayong kontrolin. At gusto nila yung sa social media kasi very powerful. Tandaan niyo si Pangulong Duterte nanalo through social media at napakalakas natin talaga sa social media since 2016 yung nagmamahal kay PRRD. Kaya nga si Bangag sumakay sa mga Duterte. 'Di ba? Sumakay sa mga Duterte. Okay, tayo'y nabudol. Akala natin ay para sa pagbangon muli, chuchu-chuchu, yung pala para sa pagbangon nila. So gusto nilang kontrolin ngayon yung narrative sa social media. Kasi talo sila dyan eh. Kasi ang Marcos Bangag, si Lisa Tanas, nagbabayad pa ng, di ba sabi ko, si Zatanas pa lang, 5 milyon na binabayad niya doon sa chumup-chup ng boto ni Katie. Remember that? Yung chumup-chup ng boto ni Katie, na tinalaga niyang special envoy, mga kababayan, yun ang troll firm. Okay? Troll firm / farm ni Lisa Tanas, doon na pupunta ang pera ng bayan. So, hindi nila makontrol sa kabila ng kanilang mga ensimadang mga balahura, na mga dugyot, na mga pangit, di ba? Na mga mukhang mga sungi. Ngayon, yung mga itsura na parang ano tawag ito, mga mukhang palakampuyat. 'Di ba? Yun, hindi nila kayang kontrolin kasi still yung tunay na sumusuporta kay Pangulong Duterte, talagang makikita mo wherever you go. Ako lang ang pwede makapagsabi because I travel the world. You know, I travel the world. I travel from Europe. Nakita ko ating mga kababayan, 'di ba? Nakita ko mga palangga doon na pag naglalakad kami ni Spoke Sari, talagang ang mga alindog namin kinakabog. Ay, Miss Marlica, Spoke Sari, ganyan-ganyan. Wala kang makitang mga dilawan doon na mga bangagan na mayroon silang malaking pagtitipon. May nakita ba kayo? Dapat ipinagmamalaki na yan ng mga ensimada, ng mga julul, ng mga kawatan, ng mga alipores ni Marcos Jr. Wala silang maipagmalaki na nagtitipon-tipon ng mga Pilipino kasi isinusuka sila ng Pilipino. Well, during that time, nung tayo ay hindi pa natin nalaman ng mga bangag, nakikita ko yan dahil yung mga Zoom meeting na yan, kinokonek, nagtatatawag yung mga kamag-anak ni Lisa Tanas, yung mga tao ni Bangag, para magkaroon lang ng mga Filipino, participants during Zoom meeting. At yung mga rally-rally, meron tayo nun. Sino yung nasa likod nun? Na mga rally-rally natin, di ba? During the Marcos Duterte, yun pa yung team natin. Solid mga Duterte yun. Binit-bit lang si Bangag. So dahil hindi kayang italunin ng Bangag supporter o
ng bangag sa kabila ng maraming pera nilang ninakaw. So ngayon gusto nilang kontrolin yung narrative dito sa social media. Kaya nga yung ating mga Facebook pages ay nire-report, pinapa-take down. Alam niyo naman yan, 2 Facebook page ang pina-take down sa akin in the past, pero buhay pa rin ako, di ba? So yan ang gusto nilang kontrolin. Kaya yung mga kunyari may nagdagdag sila ng mga fence dyan, yung mga barikada, na mga kulang na lang, patay nila yung mga Pilipino dahil sa putang ng barikada na yan. Yan ay pagpapakita na ibig sabihin, ang gobyerno ni Bangag ay unstable. Ibig sabihin, bagsak. Bakit ka mo? Hindi ka magkakaroon ng mga ganyang heavy security chuchu kung alam mo, panatag ka na ang Pilipino ay satisfied. Through what? Through education program, healthcare, kabuhayan, na now mga jeepney drivers ngayon, umiiyak dahil ang kanilang increase sa pasahe, hindi enough, piso, ganyan-ganyan na sinasabi nila. Hindi sinasabi nila sa sobrang halos nag-times 2. Ang from 55 daw, ang based on sa nabasa kong article, from 55 per liter, nasa 105 na ngayon. Tama ba ako mga palangga? Tama ba yung balita? So anyway, tapos yung pasahe, $1, 1 peso lang ang idadagdag. So kulang pa rin. Although nagbigay-bigay sila ng mga ayu-ayuda na 5,000 pesos dyan sa Maynila, pero lahat ba nabigyan ng ayuda? Yun ay mga optics lamang. Binigyan kayo ng 5,000, nagkagulo pa. Doon sa pilahan, parang may nagkakagulo na naman. So ito, unstable ang gobyerno, kaya ngayon naglagay sila ng razor. Para gurgurin kayo mga kababayan. Kasi sabi ko, through social media, even tricycle drivers, taxi drivers, Uber drivers, yung mga Grab drivers dyan sa atin, sumisigaw yan ng hustisya, sumisigaw yan ng kaalwanan. Pero anong ginagawa nila ngayon? Wala. Yung pataas-pasay na yan. Kaya kaluluoy talaga kayo. Kaya 2022 pa lang, nung sinabi ko sa inyo na ang bangag ay bangag, mga tagang talamak ang kawatan, you have to act now. Kasi lahat yan, yung mga drama-drama nila, kunwari lang, mga kababae, pero hindi magtatagumpay yung self ko nila yan. Okay? Ito naman, it's just sad dahil nga itong mga akala natin, ito nga yung mga dilawan, itong mga, wag na natin anuhin yung NPA align kasi kahit sinong presidente, yung mga NPA align, gumagawa talaga ng eksena yan para magkapera yung mga putang inang yan. Pero etong mga kakamping na mga inutil na galit kay Marcos Jr. o sa pamilyang Marcos, isinukan na nila mga magnanakaw noon, ngayon kinain na naman nila katulad na lang ni Cristidi na namaga na, pati kipay niya namaga na lahat. Ewan ko, karma na siguro yan. At ngayon, di ba, may parang drama-drama pa, pumunta pa ng Newport Beach siya nung nanalo si Bangag. Dahil dito nagpagamot-gamot, chuchu-chuchu, tapos later on, bumalik. Dahil hindi na kinain niya na yung sukan niya, di ba? Di ba, sabi ni Cristidi dati, pag nanalo ang mga Marcos, aalis siya sa Pilipinas, which is true, umalis siya. Pero bumalik na siya ngayon, kinain niya yung sukan niya. Hindi ko alam kung matitigi na ba siya kasi bloated, namamaga ang mukha. Tapos ngayon, wala rin paninindigan. Kaya yung mga putang inang yan, yung mga Aquino na yan, lahat yan, mga salot din sa bayan. Kasi niloko kayo. Yung mga nag-EDSA na nagmamahal kay Ninoy. Niloko kayo. Galit na galit kayo kay Marcos, sa mga Marcos ang pumatay sa Aquino, ganyan-ganyan, kay Ninoy. And now, yung anak niya na nagsabi na pumatay ang mga Marcos, pamilyang Marcos sa kanyang tatay, ayon ang bilat niya, kasama na ang bilat ni Satanas. Kaya ngayon, magkamukha na silang bloated. That's what you call karma, girl. Okay? Kinakarma talaga ang mga sinungaling. Remember that Cristidi, ipapapatay pa si Palsis, yung kapatid ng isang ulol na Palsis. Bloated na rin yon. Okay, mga kain suka. But ganun pa man, mga kababayan, okay, eto yung ginagawa nila. Dahil malaya tayo sa social media, o ginugurgur tayo. Sabi ko, ako ilang beses ako ginugurgur. Diba? Marami akong buhay. Kung may 9 na buhay ang pusa, di ba? Mas marami ang buhay natin sa social media kasi pwede lang tayo mag-create, di ba? The problem, eto ang gusto nila ngayon palabasin. Na si Kapitan ganito, si Kapitan Ingo, di ba? Si ganito, si former military chuchu, may balak na ipatumbahin ang gobyerno. Sila lang yan. Dahil mga kababayan, hindi mo na kailangan patumbahin ang gobyernong tumba na. Paano mo pababagsakin
ang isang addictus na presidenteng addict na tumutulo na lang sa UN yung kanyang utak. Sabi ko nga, cerebrospinal fluid yata yung lumabas sa kanya. Hindi suuhog. Dahil baka butas na yung utak niya, timo payatot, anytime babagsak na yung putang inang yan. Diba? Magugurgur na yan. So yan ngayon. Okay, yan ngayon. Ito naman mga media, natatahim-tahimik. I mean, na walang ginagawa na dati ng panahon ni Pangulong Duterte, napakaingay ng mga yawa na binibigyan sila ng laya. Di ba? Lahat sila, dilawan, pulahan, dilawan. Kahit anong klaseng kulay ng panahon na yon, hinahayaan ni PRRD na magkaroon ng malayang pananalita. Ang mga rebelding komunista, binelcome pa niya sa Malacanang, binigyan pa ng pwesto na baka sakali na magkaroon ng unity, tunay na pagkakaisa. Ipinalibing ang ama ng mga magnanakaw, di ba? Pero ang mga traidor, ang isinukli kay Pangulong Duterte, ay kinidnap ng mga hayop. Kaya naman, mga kapalangga, sabi nga, it's good thing na may isang Japanese researcher na nagsalita, excuse me, nung March 11 about it. So good yan. Yun yung mga gandang development. Pero ganun pa man, sa bayan natin, okay, yung self-code data na yan, yan ang gustong i-push ng mga bangag para kontrolin, para pigilin ang inyong malayang pagsasalita. Baka nga yung Facebook o yung social media, pag nagkaroon ng emergency powers, chuchu si bangag. You know, kaya sabi ko nga sa mga kababayan natin, whether ano man ang political color, you know, if you love your country, manindigan kayo. But I don't know kung kailan kayo manindigan. Kayo naman ang naghihirap. Diba? Lalo na ngayon sa gitna ng gyera. O, ang mga OFW nagsiuwian. O, ilan magkano lang ibibigay sa inyo, kayo mga OFW? Kung wala kayong savings, for sure, naniniwala ako na majority sa OFW ay walang savings. Bakit? Pag sweldo ni OFW, padala agad. Pagbayad sa bahay, sa kuryente, pag aral ni ate, kuya, ni bunso. O saan kayo ngayon palangga? Nga. Magkano ibibigay sa inyo ni bangag? Kung meron ibibigay. Kasi yung unang umuwi na namatay doon sa Israel, ang binigay lang, ano ang sinabi doon sa balita? Nagbigay ang pamahalaan ng Israel ng financial help dito sa kay, I forgot her name. Pero ang pamahalaan ng mga bangag ay nagbigay ng dasal ng mga demonyo. Nakita nyo? Ang Israel, nagbigay ng financial help. Ang bangag, magdasal na lang kayo. O, mabubusog ka ba sa dasal? Yan ang sinasabi ko sa inyo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi ka pwedeng magdasal-dasal, Lord, ganito, ganyan, ganyan. Then you're not doing something to what? To improve your life. Dito naman, kawawa yung mga OFW natin. O, napauwi kayo ngayon mga palangga. Dahil bangag ang presidente, ano ba naman bigyan kayo ng mga pangkabuhayan? Kasi kung may pangkabuhayan na ibibigay sa inyo to start, at least man lang tindahan, o anong sari-sari store, whatever, di ba? At least man lang nag-announce. Okay? O binigyan ng tig-50 mil ang OFW para makapagsimula. Or, pwede sanang mag-provide ng livelihood program. Mayroong programa ang mga bangag na administrasyon, nagkaroon ng mga seminar ng mga OFW sa paggawa ng mga longganisa, paggawa ng mga wine, nag-preserve ng mga what do you call it, whatever, di ba? Kung ano-anong mga pwedeng livelihood program for you. Pero ano binibigay sa inyo? Optics lang. Kahit hindi bangag president or bangag administration ang nagpauwi sa inyo, inonor pa nila. Kahit kayo ay pinrases ng UAE, ang drama nila, wag ka, may na-repatriate ang mga OFW, 200 plus chuchu-chuchu. Pero yung pala, yun ay mga mga turista na hindi naman naging OFW sa Pilipinas. Tourist lang sila. Yan ang mga dramatization sa inyo, mga palangga. Okay? Kaya ngayon, ang mga ginagawa ni Bangag, yung mga self-code data na yan, para pigilan not only you and me, kundi isanction ang lahat ng, pwede nang isanction ang mga kalaban nila sa politika. Dahil tingnan nyo, 2028 na. Nakita ninyo ang pagmamahal kay Inday Sara. Sabi ko nga, wherever you go. When you go to Munich, shout out sa mga palangga ko, Marie, sa lahat kayo dyan, shout out sa inyo lahat. O, when you go to Vienna, ang mga tao doon ay sobra. Duterte, Duterte, Duterte. Tsaka concern sila
Alam mo, yung mga nasa Europa, maganda na buhay nila. Kahit na ang trabaho nila from yung hindi naman ganong kataas ang kanilang what do you call it, position sa kanilang mga companies, di ba? But still, they're enjoying, okay? Benefits, da. Di ba? Kaya nga, ang libangan na lang namin, na whether you are nasa Amerika, Asia, na medyo kahit pa paano okay na yung buhay, nakikipaglaban kami para sa inyo, para sa mga bangag, yung boses namin, pinagsama-sama namin. Kasi itong mga palangga natin, mga OFW sa Europa, sa Amerika, o sa iba pang parte ng mundo, mga kababayan, nakakakain kami. Tumataba na nga lang kami, nagkakatamulmol na nga lang kami. But we are concerned. Yan ang mga boses, mga tangis ng OFW. Miss Marlica, ganito, ganyan. Yung bayan natin, kaluluoy, ganyan, We are not fighting. Here in social media, dahil gusto namin for our personal vested interest, no, palangga. Dahil gusto namin mabago kayo dyan sa Pilipinas, na maranasan ninyo na magkaroon naman kayo ng kaalwanan. Pag kayo ay nagkasakit, ang mga anak ninyo na may makain, but it's sad. Ang mga julul sa gobyerno ay nakikipagsabuatan pa Kongreso, Senado. Tignan mo. Yung mga nagbida-bidahan dyan, Lacson, mga maleta, ang Commission on Election, si George Garcia, ilang mater, lahat na lang, kaya nga dapat wala ng gobyerno. Tapusin na yung gobyernong bangag kasi lahat yan ay magkakasabwat sila. At ito naman ang mga dating nagpo-protesta, mga, ano tawag dyan, mga kapariang mga ulol na hindi naman lahat, yung mga ulol lang. Nasaan yung mga NGO chuchu na nakikipaglaban sa inyo? Wala. Diba? Pinatatahimik na kayo, dinadramahan na kayo na kunyari, ito may kudeta para magkaroon ng emergency powers si bangag. Para magkaroon ng martial law. Actually, martial law na sa Pilipinas, hindi niya ba nakikita? Undeclared nga lang. Di ba? Lahat kayo pinatatahimik na lang. Okay? Kasi, excuse me, hindi malayong mag-declare na naman martial law yung ulol na yan. Why? Palalabasin niya, nagrebelde ang mga tao, nagwawala, may planong ipatumba ko, papasukin ang chuchu-chuchu, ang mga ahensya ng gobyerno, marami pang drama yan. What? Para what? To extend ang kanyang pamumuno dahil sinusukat ang kanyang pagiging bangag na presidente dahil isinusuka na nga siya ng taong bayan. Kung kayo ay nakapalo sa alindog ko, Miss Vindicated, mag-follow na kayo at mag-subscribe, mga palangga. Ano pang inaantay ninyo? 2022, the moment na nag-speak up ako dito, sinabi ko na, 2023, nung sinabi sa atin ng puting ahas, na hindi bababa ang bangag sa kanyang pwesto, or, kung hindi siya bababa, or dapat ang maging presidente, di ba? Si Sandro, si Tambalo, lahat sila ng mga kaalyado nila, ay lahat silang mga pamilya nila. Yan ang gusto nilang mangyari, mga kababayan. Kasi nasabi ko sa iyo, even yung mga tiwali, may mga tiwali sa Supreme Court, na for sure, I hope may mga lumabas dyan sa mga brave soldiers natin na may mga nakatanggap din ng mga mali-maleta. Malalaman. It's sad ang bansa natin. Nakakalungkot kahit pumuti na ang mga buhok ni Maharlika. Mga putang ina, kahit na pumuti na yung buhok ko, pag hindi nyo ipaglaban ang inyong karapatan, then I did my best. Diba? Pero yung best ninyo, you have to do your best also for your country. Okay? Yan yung gagawin nila. Okay? Yan ang gagawin nila, mga kababayan. Kasi may mga nagawa na yan eh. Nagawa na yan ng mga ibang presidente. Tingnan natin. Ibang mga presidente in the past. Yung self-codata, katulad noong, ano yun, nasa na yung binasa natin kanina. Anyway, may mga bansa na naggumawa niyan para, kunwari, okay, 1992, sa Peru, ginawa na rin nila yung self-codata na yan. Sino to? Alberto Fujimori. Okay? Excuse me, naubo tuloy ako. Uminom ko siya ng chocolate, matigas kasi ang ulo ko eh. May ubo na pa, chocolate pa ba? At marami pa iba, yung Google nyo na lang yan, kung sino pang gumawa niyan. Yan may pattern yan. At ginawa ng tatay niya. Okay? Akala natin noon, di ba, na ang mga dilawan talaga ay mga hudas. Yung pala, pare-pareho lang silang hudas. Pare-pareho lang silang vested interest. Kunyari, magpapanggap na may mga nanggugulo, may mga atrocities, chuchu sa bayan natin. To what? Para sikilin.
supilin, di ba? Ang inyong karapatan bilang isang mamamayan. Look at what's going on with Inday Sara, yung impeachment na yan, para sikilin. Tapos ang mga yawa, ayaw din lang maging presidente si Inday Sara, di ba? Kung ayaw nyo, hindi kayo ang magdedesisyon. Taong bayan ang magde-decide kung si Sara ay iboboto. Hindi ikaw o, ikaw na bangag. Pero kaya, nga mga kababayan, ang ginagawa nila ngayon, talagang, ano tawag dito, sinisensationalize nila yung issue kay Inday Sara tungkol dyan sa impeachment na yan, wala nga silang ebidensya, di ba? Ngayon pa lang sila nagsusupina ng mga ebidensya nila. Kasi kung enough yung sinasabi lang substantial grounds, okay, para impeach sila si Inday Sara, bakit sila ngayon nagsusupina pa lang ng mga ebidensya laban kay Inday Sara? Di ba? Alam nila mahirapan sila sa taong bayan, kaya ang gawa nila ngayon labangag, dahil nilampasot siya ni Inday Sara sa trust rating, sa pagmamahal ng taong bayan, approval, trust rating, love rating. Dahil mahal, yan si Inday Sara, talagang batang yan, di ba? Yung babae niya, napakaganda yan sa personal. Di ba? No makeup. Okay, makikita mo yung kanyang puso. Makikita mo yung aura ng mata niya. Hindi makita mo si Bangag, anong gagawin natin? Magkamot lang tayo ng ulo. Di ba? Sino Sara pagkausap mo? Tao, sincere, mafe-feel mo. Mag one-on-one kayo, mafe-feel mo. Si Bangag, nakatingin doon, parang may saltik ang putang ina. Nakita niyo naman yan, di ba? Nakita niyo naman kung paano ko nakausap yan. Tinanong ko nung ilang beses. Di ba? Ay, nga sa atin lamang. Ngiwi, nabutas ng utak ng putang ina sa ka-adik. Yan palang bagsak na dapat nga. Ngayon, Diyos ko, ewan ko sa inyo, mga yawa, mga Bangag. 2004 pa lang, nung inilabas ko, yung pulboronic na yan, dapat bagsak na yung gobyerno na yan. Tignan nyo, 2024, tinakot ako. Ipa-extract namin si Maharlika, i-extradite natin. Anong petsa na? Hindi nila magawa. Kasi alam nila, totoo ang sinasabi ko. Kayo mga kakamping na mga julol, na walang mga paninindigan, mga walang bayag. Kung may utak kayo nung nilabas ni Maharlika ang video na authenticated na siya ay addictos at yan ay inamin ni Mangga na addictos nga yung kanyang kapatid, di ba? No wonder, hindi nila ako ma-extract dito sa Amerika. Di ba? Kasi totoo yung sinasabi ko. Sabi ko nga, di ba sa inyo, authenticated yon. Bago ko inilabas, authenticated yun. Kaya hanggang panakot na lang, yung NBI, okay? Yung lahat ng ahensya, si Abalos, si Bonjing, lahat naman yan sila tinakot nila, di ba? Tinakot nila ako. Kaso naman, hindi nagpatinag yung alindog ko, kumakabog-kabog pa rin. Kumakabog-kabog pa rin yung alindog ko, kaya gigil na gigil yung mga hayop na yan. Gusto ko ipagurgur, alam nyo naman yan, may mga mercenaries silang pinapatrabaho sa akin. You know that already. Okay? Pero pag tinatanong ako na ninyo, tatanungin na mga kaibigan ko, hindi ka ba natatakot? Na mapatay ka even before? Hindi. Kasi pag umarap sa akin yan, ako ang gugurgo dyan unahan ko. Kasi naman ako ang unahan nila. Diba? Ganon. Yan ang gobyerno ninyo. Nagbuwis na ako ng alindog ko, ng buhay ko, ng time ko. You have to do your part. Tangay na. Yan yung mga kodita na yan. Mga kababayan, para ma-justify nila, para magkaroon ng mga presence, parang martial law. Hindi na kayo pwedeng, pwede na kayo magpakyot yun dyan, yung mga pokla na nagpapakyot sa mga kanto. Gano'n, nangahanting ng mga boylet, mga ganyan. Pag nagkaroon ng emergency powers through militarization, okay, through that, yung, parang martial law nga, na nangyayari, kawawa kayo. Baka yung kalayaan nyo sa social media ay matatapos at dahil walang kahiyan ng mga bangag. Dito nga, nagkalat sila mga addictos. Nagchup-chupan siya ng mga buto, mga buli, di ba? Kadiri, itong si Katie. Si Katie, nakita ko parang nandun sa Cebu. Nandun sa Cebu si Katie. May chup-chupan na naman siguro ng buto doon. Pero tingnan na yung mukha ni Katie, mukhang binabae din. Wala naman tayo sana problema kung binabae ang itsura. Di ba? Ito si Katie. Kay Katie, Okay, si Kakatuchu. Kakatuchut, di ba? So mukha nga siya binabae, nagchup-chupan na naman. Pero ang balita ko, ligwak na itong chumup-chup ng kanyang boto. Ganyan kasalaula ang gobyerno ninyo. I don't know.
Mga kababayan, ang history ng bayan natin ay puro lang pagtatraidor. Nakalaya recently may article ang I think one of the officials sa Spain, 'di ba? Na sila daw ay parang inacknowledge nila yung pagkakamali nila sa pagsakop nila sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga bansa, 'di ba? So that 300 something years sinakop ang Pilipinas. Tayo ay sinakop ng mga Espanya, ng mga Hapon, ng mga Amerikano, chuchu-chuchu. 'Di ba? Asan na ang ating mga magigiting na mga yung ating, mga minana natin sa ating mga like Bonifacio, 'di ba? Yung ating mga ninuno. Nasaan na? Binaboy lang. Asan na si Doc Jose Rizal? Binaboy lang lahat ng mga hayop na ito dahil sila mismo, itong mga sumunod na henerasyon na namuno, kung hindi taksil ay adik at kawatan. It's sad. Kaya it's better na sakupin ko na lang kayo. Yeah? Dapat sakupin na lang kayo ng Amerika. O maging teritoryo na lang ang Pilipinas ng Amerika. You want to be one of the territories of the US? You should say yes. Why? Kasi yung mga benefits, good benefits at least, I'm not saying America is perfect, but at least mga tao dito, hindi sila namamatay sa gutom. 'Di ba? Hindi sila namamatay sa gutom kasi provided sila. Yun nga lang yung problema. But again, kung maging teritoryo kayo namin, ang mga ulol na yan, yung mga bangag, yung mga politikong mga kawatan, hindi na sila magbebenepisyo. Kaya ayaw niya ng mga politiko na kunyari lumalaban, dapat tayo ay may kasarinlan. Kasarinlan para sa kanilang mga pansariling interest. Be not, maganda pakinggan kasi na ang mamatay ng dahil sa'yo, kapag mamamatay ka, ipaglaban mo ang bayan mo sa mga banyaga, sa mga mapanakop, chuchu-chuchu, sinasakop ka mismo. Binababoy ka mismo ng inyong mga politiko, Kongreso, Senado, lahat magnanakaw halos. Iilan na lang ang natitira diyang matino. Then you talk about patriotism, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yung mga yawa, hindi nga yung mga PNP, yung mga pulis, yung mga sundalo, mga marin, may pumunta ba sa gitnang silangan? Lalim nun gitnang silangan. Sa Middle East, okay? May pumunta ba para i-rescue ang OFW? Wala. Okay? And now, I think President Trump declared, parang nananawagan siya na yung mga nakikinabang ba yung doon sa passage sa Strait of Hormuz, 'di ba? Parang nanawagan siya to be part of it. Although medyo broad na usapin 'yan, ganyan-ganyan ang question natin. Magpapadala ba si Bangag na mga sundalong butas-butas ang butas-butas ang botas, botas, boots. Butas-butas yung boots para what? Mag-rescue doon para makipag-bang sa Iran? Hindi nga nila ma-rescue ang ating mga kababayan sa Middle East na kung saan na nagsasakripisyo. Nakita niyo ang buhay natin, mga balangga. Kaluluoy talaga kayo. So ito yung dahilan. Okay? Kung bakit na mayroong self-co-data dramatization si Bangag para kunwari mayroong threat. Magkakaroon, sabi ko yung mga pokli, mga tambay dyan ng mga although dapat di kayo nagtatambay ng mga bata. Ako kasi ng bata ako, hindi ako nagtatambay sa mga kanto eh. 'Di ba? Kasi maaga pa lang umuwi na ako dahil, kung nagtambay ako, baka addictus ako ngayon. But anyway, para magkaroon sila ng justification na magkaroon ng curfew, 'di ba? Sabi ko nga, yung pag-sensor sa atin sa social media, parang sinisensor na tayo. So you have to do something. I don't know when, where, kung ano ang gawin ninyo, but please do something for your country. Or, sabihin ko na lang kay Papa Trump, maging isa na lang kayo sa teritoryo para makalagay sa history noong taong 2006. Paano ba ang Tagalog ng 2006? 2006. Okay. Noong panahon ng 2006, ang Pilipinas ay isa ng ganap na teritoryo ng Amerika. O, di ba? Yan ang mababasa niyo sa Google. Di ba? Kaya nagkaroon ng kalayaan ang mga Pilipino na pinarusahan ng mga tiwaling mga politiko katulad ng Bangag Marcos. Sakit na ngayon? Buwang Marso 17, taong 2006, ganap na ang teritoryo ng Amerika ang Pilipinas, na dating Republika ng Pilipinas. Ito ay sumurrender na sa Pilipinas, hindi na sumurrender. Ito
ito ay nag-giveaway. Ano ba sa Tagalog ang giveaway? Okay, ito ay nagbigay na. Okay? Basta umayon na sa United States. At sa pagkalipas ng 10 taon, 2006, we're not 2006, 2026, sorry. Sorry. Thank you. God, nabubuhay ako sa 2006. Okay, ulitin natin. Daong 2026 ay ganap ng naging teritoryo ng Amerika ang Pilipinas. At pagkalipas ng 10 taon, taong 2036 ay naging isa ng estado, 51 states. O, di ba? Pang 51 states. O, di ba? Gusto niyo ba ganon? Kasi naman araw-araw kayong abusuhin ng mga tiwaling gobyerno ni Bangag. Lahat ng mga negosyanteng nakikipagtordyakan, nakipagsinghutan kay Bangag ang nakikinabang lang. Yung mga mayayaman na, hindi naman yung mga Pilipino. Yung iba dyan, dugong Chinese, dugong Espanyol, dugong ibang lahi. Iilan lang ang mga mayayamang tunay na Pilipino dyan. Kaya at the end of the day, mga kababayan, please, magpasakop na kayo kaysa naman magpasakop kayo sa mga bangag. Di ba? But sa seryosong usapin, mga kababayan, masarap ang sinasabing, na nakipaglaban tayo, di ba? Nakipaglaban tayo talaga para sa ating bandila. Pero hanggang kailan ang laban natin? Dahil nakipaglaban naman tayo, panahon ni Pangulong Duterte ay naging maganda talaga kahit papaano when it comes to tourism. Mga kababayan, tignan natin kasi may article, okay, sa Rizal. Nabubuhay ako sa 2006. Sorry naman. Siyempre puyat. Di ba? Lola ninyo, sabi ni Solly Huber. Okay. Oo nga, ayaw mo na, nagkakamali lang tayo paminsan-minsan. Okay. Sabi ni Vega Warp, gusto daw niya maging Japanese Empire. Kahit ano na lang. Whether basta masakop na tayo. Gusto niya ba masakop tayo ng China? Masakop tayo ng Japan o maging French colony tayo para Francois Codeta, magganon tayo. O mamili kayo, it's your choice. But I'm just saying, guys, okay? I'm just saying na ano ang silbi, ano ang saysay ng salita natin ang mamatay ng dahil sa iyo. If you're not fighting for your country. At hinahayaan lang ninyo na adik ang mamumuno. Dapat wala na yan si Bangag. Okay? Recently, nagsalita si Bangag. Asan ba yung article na yon? May sinabi si Bangag. Asan na yon? Bangag. Ang article na sinasabi ni Bangag, okay, where is that? Tungkol sa, ang dami natin pag-uusapan. Okay, here we go. Okay. Ayan. Bangag, aminado na ang turismo sa Pilipinas ay mahina. Sinabi ni Bangag noong March 16 na dapat daw ipagpatuloy ng Pilipinas na pahusayin ng mga infrastruktura para palakasin at gawing matatag ang turismo sa Pilipinas. Itong ulol na ito, dapat ginagawa mo yung ulol kang adik ka kung di nyo ninanakaw ang trilyon-trilyon na budget for infrastructures, kasama na yung flood control, di ba marami na sanang magandang mga infrastructure sa Pilipinas. Yun yung dinaldal niya doon sa Lapu-Lapu nung nandoon siya. Okay, doon sa seremonyas, nandoon din si yung Chinop-Chop yung boto. Okay, sabi niya, our industry is now under a great deal of pressure dahil sa mga nangyari. And last year, dahil sa mga nangyari. Okay? Ngayon lang nangyari ang gera. Diba? Ngayon lang. Like few weeks. Ilang 2 weeks na ba? Ano kita ngayon? Papunta na tayo 3rd week. Okay? Sabi niya, last year we only welcomed 6 million people. Just to give you a frame of reference, Thailand welcomes 30 million tourists every year. O, buti alam mo na ang Thailand, hindi naman sila English-speaking country, pero nag-i-excel sila at nag-i-exceed to the highest level ang kanilang mga turista na pumasok. Kaya sabi ni Bangag, kaya malaki ang hahabulin natin. Sabi pa niya, and I'm excited to explore more ways to elevate Philippine tourism. Of course, Cebu will always play a very, very large part in all our plans of tourism. Hanggang dakdak lang to. Ang sabi pa niya, and of course, the beauty that all of the Philippines is able to offer, but alongside that our infra must continue to improve so that every visitor's experience becomes
smoother and more memorable, chuchu-chuchu. Hanggang dakdak ka lang hayop ka, hindi ka dapat nagsasalita dyan. Okay? Dapat, ang ginagawa mo ay wag mong nakawin ng pera ng bayan para mapunta sa infrastructure. Sabi pa niya, I took a page out of President Widodo's book, Everybody Already Knows Manila, and ano sabi niya, and the PICC is very good. No problem, but let's bring them to another place para makita naman nila. Anong makikita ng ibang lahi? Mga kababayan, ang kadugyutan ng Pilipinas. Pagbaba mo pa nga lang nasa eroplano ka pa lang, iiyak ka na sa kahirapan ng Pilipinas. Right? Okay? Sabi ni Vega, Madam, yung 805 billion pesos delivered in Maletas could be 83,000 kilometers of 4-lane roads. Sayang talaga ang taxes ng bayan, pampayaman lang sa mga bangag. Ang pigmiya, iyon na nga palangga. Di ba? Ngayon, you talk about, sabi ni Bangag, okay, may ano tayo dito, may pin-repair tayo na ano sa inyo. Okay. Sabi ni Bangag, nalulungkot siya dahil mababa ang tourist na na pumasok sa Pilipinas. Okay, let's go back. Okay, pumunta tayo sa statistics. Tinignan natin yung statistics bago tayo mag-vlog. Here we go. Okay, panahon ni Pangulong Duterte. Let's compare. Okay, 2016. Okay, ito, legitimate ito kahit ilagay nyo sa government website to. Galing ito sa government website. 2016, 5,967,000 ang pumasok na turista sa Pilipinas. Okay, tourist arrivals in the Philippines, 2016, 2017, 6.6 million. This is Duterte's time, ha? 2018, 7.1. 7,168,000 plus tourist. 2019, umabot tayo, highest record, 8,260,000. Kumbaga, tama ba? Nag-accelerate na tayo. Panahon ni PRRD. Pumalo na tayo sa 8.2 million. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng pandemya. So 2020, naging 1.4 na lang. 2021, 163,000 na lang ang pumasok. Dahil nga sarado lahat. Okay? Dahil sarado lahat 2020 kasi doon pumutok, di ba? 2020, 21. Then 2022, naka-recover tayo, 2.6 million. Bakit ko ito sinasabi? 2022, dapat, ang bansa kasi, di ba, ang mundo nag-i-evolve. Tayong mga tao, lumalaki tayo, di ba, stage 1, 2, 3, nagkakaedad tayo, nagkaroon ng progress. Di ba, nagkaroon ng pagbabago in a good way. Ini-improve mo ang mga infrastructure projects, mga project ng pamahalaan, ng gobyerno, So kung maganda ang mga infra, malinis ang mga beaches natin, secured ang mga turista, walang mandurukot, katulad ni Bangag, dinudukot lahat ang pera ng bayan, walang mga kaguluhan, crime, at chuchu-chuchu, alam nyo na yon. Meaning, pataas, mag-accelerate ang bilang ng mga turista. But look, 2022, pasok tayo kasi recovery, okay, fine, that's understandable, chuchu-chuchu. Okay, pumasok ngayon ang 20, okay, hanapin natin yung 2023. Okay. 5 million, okay, naka-recover. Panahon to, di ba nga? 5,450,557. Panahon ng 224, from 5.4 naging 5.9. Okay? That's good. Okay, pataas. 2025, 5.8. Bumagsak uli. Bumagsak uli. Ngayon, 2026, hindi pa tapos, so hindi pa natin maisasali yan. Ang punto de vista natin dito, panahon ni Pangulong Duterte, kaya binasa ko sa inyo, ano yun yung nag-8 million tayo? That was 2019. 2019. Okay? 2019, mga kababayan, 8 million. Hindi na tapatan ni Bangag. Na dapat yung mga nasimulan ni PRRD, di ba sabi nga niya? Kaya nga sumakay sa mga Duterte, ipagpapatuloy natin yung pagbabago. Yun ay drama lang, kasinungalingan lang to get our hearts para iboto, para kampanya natin siya. Pero ang katotohanan, bagsak ang Pilipinas. Bakit bagsak? Lalo na ngayon sa panahon ng giyera, nakakakaba. Nakakakaba. Tumaas almost times 2 ang fuel.
kumusta ang presyo ng bigas? Magkano na per kilo? Magkano palangga? Ang Thailand is like 30,000, 38, nag-38. O, tignan natin. You compare to Thailand. Tapos madalas pa, yung ibang mga Pilipinong mga feeling, akala mo ang gagaling. Kung laitin yung mga Thai, saying all. May mga, tignan natin ng Thailand. You talk about Thailand, pinakita ko, pinaano ko yun, kinumpute ko din kanina. Ito, Thailand. Natalbugan na nga tayo ng Vietnam. Thailand 2022. Okay? Thailand, kasi recovery pa lang, 11 million, 11.15. Philippines, 2.65. Thailand, 11.15. Vietnam, 3.6. Nilampaso tayo ng Thailand and Vietnam. Diba? O, Philippines, 2023, 5.45. Thailand, 28 million. And Vietnam, 12.6. 2024, Philippines, 5.9. Thailand, 35.55. Vietnam, 17.6 million. And what's wrong with us? Okay, what's wrong with us, darling? Magnanakaw ang mga nakaupo. Natalbugan na tayo ng Cambodia. Okay? Natalbugan na ba tayo ng Cambodia? Tignan natin. Okay, tignan natin. Pinakamura. Okay, sabi ni Britney Go. Okay, ayan natin. Tsaka na, mag-research pa tayo. Basta pinakita ko lang sa inyo, ganun kabagsak ang buhay natin sa Pilipinas. Ganon kayo kakawawa. Ano na ang himuon natin mga palangga? Salugsugin na lang natin yung buli ni Bangag. Ang mata ni Lisa, lukito na lang natin dahil lumuluwa na sa kapag nanakaw nila. Yeah, then you talk about we're better than Thai people, we're better than Vietnam or Cambodia. Bullshit. Hindi tayo better sa kanila. Pagbagsak tayo dahil we allow, this magnanakaw, this addictus na nag-orgy na lang sila, nagabuli na lang sila, nagsupsupan sila, nagchup-chup sila ng mga boto, dira. Lahat na lang ng mga kabigaan, ginagawa nila. Right? So kung pwede lang tayo mag-wish na ang lahat ng bulate ay pumirma na sa mga kawatan, ay pumirma na. Okay? Madam, sabi ni Palangging, Vega, Madam, Marika, second from bottom ang Pilipinas when it comes to economic competitiveness index. Most bottom, oh my God, ay Myanmar. Tapos next ay Pinas, second from most bottom na. Kaya nga lubog na nga tayo Palangging eh. I hope you have to do something. This Bangag, uubusin nila ang pera. Yung ritual natin, galingan pa natin yung ritual natin na sana matapos na ito mga Bangag na ito. Yung mga heavy, na yan, yung pag-tight security, chuchu-chuchu, ambush me, ika nga ang tawag. Ambush me or co-me or self-co, anumang terminologies ang gusto niyong gawin. Anyway, mga kababayan, kawawa talaga ang Pilipinas, but I miss you. Pag hindi ako nakapag-vlog, namimiss ko kayo. Kasi nagiging part na kayo ng aking nerves, ng aking blood. Hindi, totoo yun. Parang I feel like, where are my friends? Diba? Nasa na mga palangga ko, ganun pa man, magkasama na yata tayo sa pagtanda natin, hanggang sa pumuti na yung buhok natin, sana bago pumuti yung buhok natin, ay magkaroon naman ng pagbabago to tunay na pagkaalwa ng Pilipinas. So let's help our country. I don't know kung ano pang gagawin ko. Ano pag-abi, mga palangga, tanan na, ginawa ko na. Diba? Hindi naman tayo pwede magpakita ng susubels para habago yung bayan natin. Hindi natin ipakita ang susubels. Diba? Pero kung hinihingi ng pagkakataon, bakit hindi? Kung hinihingi ng pagkakataon, ipapakita ang kidding aside, mga palangga. Ang hirap ng sitwasyon ninyo, lalo na ngayon, sa gitna ng bang. Ako, I'm worried about you, Kasi iniisip ko, kawawa talaga yung mga walang ipon, hindi kayo makapag-panic buying. There's no point, walang puwang ang word na panic, ang salitang panic buying sa inyo. Sabi ko nga, nabubuhay lang kayo sa pang-araw-araw. Yung pagkain ninyo, hanapin nyo pa. Pagsaing ninyo, hanapin pa yun ng inyong mga magulang. Magtitinda muna sa palengke. Di ba? Or something bago makabili ng bigas. Right?
You miss my hair? Ayan mo, mamaya mag-ano tayo. Tinamad ako ngayon eh, mag-emote mo. Napagod kasi ako. Nakakita ba yung alindog ko, mga palangga? Baka pwede naman i-share nyo yung aking hawak ko ang beat. With my friends. Oh my God, 3 practice lang yun At saka gusto ko lang batiin ang aking palanggang Elena na talagang in-spoiled kami at nagluto-lutuan kami. Abangan mo ako palangga. At saka thank you, may sarili akong room. May sarili kaming room na kanya. Ano, masarap pala magkaroon ng kaibigan na ini-spoiled ka, no? Ini-spoiled ka sa kalokohan mo, sa kulit-kulitan mo. But from the bottom of my heart, thank you sa aking mga palangga, sa aking mga kaibigang tunay na nagmamahal sa aking alindog. I love you all. So anyway, I'll talk to you again later. At syempre, gaganahan tayo at meron tayong, oh my God, it's 10:28. Meron palang appointment si Madam. Kailangan ko nang gawin. Okay, I'll talk to you later. Bye. Sana masakop ko na kayo, okay? Para wala nang mga magnanakaw na politiko, magpasakop na lang kayo sa akin or one of the territories of US. So, you can travel without visa. 'Di ba? Yun eh. Para naman magkita tayo pag sinabi ko, ay palangga, doon tayo sa ganito. Hindi na kayo magbisa-bisa kasi teritoryo na kayo ng Amerika eh. Sana isa yan sa mga benefits ninyo. 'Di ba? All right, I'll see you again later. Bye-bye.